Ka-express, matapos ang mga buwan ng rehabilitation, pagsasanay at paghahanda para sa kanyang pagbabalik sa mataas na antas ng competition, huling umiinit ang usapan tungkol kay Kai Sotto at sa kanyang matagal ng pangarap na makapasok sa NBA. Ayon sa mga ulat, isa sa pangunahing dahilan kung bakit hindi makakasama si Kai sa ilang bahagi ng Gilas Pilipinas preparations ngayong taon ay dahil nakatutok siya sa isa na namang NBA Summer League campaign. Ang layunin, muling ipakita sa mga NBA scouts, executives, and coaching staffs na kaya pa rin niyang maging bahagi ng pinakamalakas na liga sa mundo. Hindi ito ang unang pagkakataon na susubukan ni Kai ang landas na ito. Noong 2023, nakatanggap siya ng invitation mula sa Orlando Magic Summer League squad at naging bahagi ng kanilang paghahanda sa Las Vegas. Ang Orlando noon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan laban sa ilan sa pinakamahuhusay na batang talento sa basketball. Ngayon, habang papalapit ang NBA Summer League 2026, isang malaking tanong ang bumabalot sa mga Pilipinong basketball fans. Babalik kaya siya sa Orlando? O may ibang NBA team na nakikita ng potential sa 7'3" Filipino big man? Sa kasalukuyan, wala pang official na announcement kung aling koponan ang magbibigay ng roster spot kay Kai para sa Summer League. Ngunit malinaw na ang kanyang kampo ay agresibong naghahanap ng panibagong pagkakataon upang buhayin ang NBA dream na ilang taon na niyang hinahabol. At habang hinihintay ng buong Pilipinas ang susunod na balita, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang NBA journey ni Kai Sotto. At maaaring ang Summer League 2026 ang pinakamahalagang audition ng kanyang career. Sa mundo ng basketball, may mga pagkakataong isang laro lang ang kailangan upang mabago ang direction ng buong karera. Para kay Kai Sotto, maaaring iyon mismo ang nakataya sa nalalapit na NBA Summer League. Matapos ang kanyang ACL injury noong 2025 at ang mahabang process ng recovery, marami ang nagtatanong kung gaano kabilis makakabalik ang dating explosiveness, mobility, and confidence ng Pinoy Giant. Ngunit ayon sa mga ulat at mga taong malapit sa kanyang kampo, ang pangunahing target ngayon ay hindi lamang ang makabalik sa court, kundi ang makabalik sa radar ng NBA. Kaya naman malaking usapin ang posibilidad ng kanyang pagsali muli sa Summer League ngayong taon. Para sa mga NBA teams, ang Summer League ay hindi simpleng exhibition tournament lamang. Dito sinusuri ang mga undrafted prospects, international players, G-League standouts at mga athletes na naghahanap ng training camp invitation. At dito rin minsan nagsisimula ang mga hindi inaasahang NBA stories. Sa kaso ni Kai, hindi na siya bagong pangalan para sa mga scouts. Mula pa noong kanyang panahon sa NBA G-League Ignite program hanggang sa kanyang paglalaro sa Australia at Japan, matagal nang sinusubaybayan ng iba't ibang NBA organizations ang kanyang development. Ngunit ang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming fans ang bumabalik sa pangalang Orlando Magic ay dahil sila ang unang NBA franchise na nagbigay kay Kai ng Summer League opportunity noong 2023. Hindi lamang siya inimbitahan. Kasama siya sa official Summer League roster ng koponan at nakapaglaro laban sa ilang elite prospects ng liga. Kaya ngayong 2026, maraming Pilipino ang nagtatanong kung posible bang magkaroon ng reunion. May ilang dahilan kung bakit may logic ang ganitong pananaw. Una, kilala na ng Orlando ang kanyang laro. Pangalawa, nakita na nila ng personal ang kanyang work ethic and professionalism. At pangatlo, ang combination ng kanyang taas, rim protection, and floor spacing potential ay mga katangiang hinahanap pa rin ng modern NBA. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na Orlando agad ang paborito. Sa Summer League, maraming teams ang naghahanap ng murang developmental prospects na may mataas na upside. At sa edad na 24, dala ni Kai ang kakaibang kombinasyon ng international experience, professional maturity, at laki na bihirang makita sa market. Kaya habang wala pang official na confirmation kung saan siya mapupunta, isang bagay ang malinaw. Hindi ito simpleng comeback story. Isa itong panibagong NBA audition. At para sa isang player na ilang beses nang bumangon matapos ang mga setbacks, maaaring ito na ang pinakamahalagang pagkakataon upang patunayan na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ng mga Pilipinong basketball fans ay hindi na kung sasali ba si Kai Sotto sa NBA Summer League. Ang tanong ay, saang NBA team kaya siya mapupunta? Sa kasalukuyan,
Wala pang official na announcement mula sa kampo ni Kai o sa aninmang NBA franchise. Ngunit dahil sa kanyang international resume at sa atensyong natanggap niya bago ang kanyang ACL injury, may ilang posibleng direksyon na tinitingnan ng mga observers. Unang posibilidad, syempre, ang Orlando Magic. Sila ang organization na may direktang karanasan kay Kai noong Summer League 2023. Alam nila ang kanyang strengths and weaknesses. Hindi na nila kailangang magsimula sa zero pagdating sa scouting report. Kapag naghahanap sila ng developmental big man para sa Summer League, natural na isa na si Kai sa mga familiar na mga pangalan. Ngunit may isa pang mahalagang katotohanan. Hindi na pareho ang sitwasyon ngayon kumpara noong 2023. Mas marami ng professional experience si Kai. Mas marami na siyang laro laban sa mga veteran imports and national team players. Mas malawak na rin ang kanyang basketball IQ matapos ang ilang taon sa international competition. Sa madaling salita, ibang version na ng Kay Sotto ang makikita ng NBA scouts ngayong 2026. Isa pang posibleng senaryo ay ang mga NBA teams na kulang sa frontcourt depth sa kanilang Summer League lineup. Karaniwan sa Summer League, hindi lamang star prospects ang hinahanap. Maraming coaches ang naghahanap ng players na kayang gumanap sa specific roles: rim protection, rebounding, screen setting, and interior defense. At dito pumapasok ang pangunahing selling point ni Kai. Sa taas na higit 7'3", natural siyang shot blocker. May kakayahan siyang magbago ng tira sa loob kahit hindi direktang nakakuha ng block. May shooting touch din siya na nagbibigay ng potential bilang modern stretch big. Ito ang mga katangiang maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon laban sa mga mas batang prospects. Ngunit hindi rin dapat kalimutan ang pinakamalaking hamon. Hindi ang taas, hindi ang talento, kundi ang bilis ng laro. Ang NBA Summer League ay kilala sa matinding pace. Halos lahat ng players ay gustong patunayan ang kanilang sarili. Mabilis ang transition offense, agresibo ang depensa, at halos bawat possession ay parang job interview. Dito masusubukan kung gaano kabisa ang recovery ni Kai mula sa ACL injury. Kaya ba makipagsabayan sa mabilis na guards? Kaya bang mag-switch sa perimeter? Kaya bang maglaro ng sunod-sunod na high-intensity possessions? Ito ang mga tanong na gustong masagot ng NBA scouts. At para sa Pilipinas, hindi lamang personal na laban ni Kai ito. Maaaring ito na ang pinakamalapit niyang hakbang patungo sa pinakamatagal na niyang pangarap, ang magkaroon ng guaranteed NBA contract at tuluyang maisulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang kauna-unahang homegrown Filipino player na makapasok sa NBA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.